Ipinauubaya na ni Senator Sherwin Gatchalian sa LTO ang pagpapanagot sa may-ari ng kontrobersyal na puting SUV na may plakang 7 sa EDSA Busway. Sa gitna ito ng pahayag ng kolumnistang si Mon Tulfo na ang may-ari ng SUV ay ang ama raw ng senador. Iminungkahi naman ni Senator Raffy Tulfo na i-deputize ang Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa EDSA Busway. May balitang A to Z si Ace Cruz. Tumanggi nang magkomento pa si Senador Wing Gatchalian sa isyu ng puting SUV na may plakang 7 na iligal na dumaan sa EDSA Busway nitong linggo. Andun na sa LTO yung mga documents no? So iwan na lang natin sa LTO. I think that's and meron na rin sa pagkaalam ko hapon sa news, nag-i-investigate na rin sila. Sa isang online post, sinabi ng kolumnistang si Mon Tulfo na ang may-ari umano ng puting SUV ay ang tatay ni Senador Wing Gatchalian, ang bilyonaryong si William Gatchalian, at dapat anyang umamin na sila. Noon na nang humarap sa tanggapan ng Land Transportation Office ang sinasabing driver ng SUV na pinagbayad ng multa dahil sa iligal na pagdaan sa EDSA Busway at halos mabundol pa ang isang traffic enforcer. Mungkahi ni Senador Raffy Tulfo magtalaga ng motorcycle unit sa EDSA Busway para habulin ang mga violator at dapat anya ay deputize ang Philippine Coast Guard. Pag MMDA naman kasi ang maghabol sa mga ito, hindi pinapakinggan yung MMDA, hindi kinakatakutan. Kuminsan ka, babanggain pa eh. Pero pag Coast Guard yan, naka-uniforme, may baril, respetuhan niya ng mga traffic violators, ng mga bus lane, violators sa bus lane. Kasama namin ang PCG, kasama po natin yung LTO. We will look at that matter and we are seriously considering po ito. Maayos po yung suggestion ng ating buting senador. Dumepensa naman ang MMDA sa mga patutsyada sa kanila ni Senador Tulfo na ayaw umano magbigay ng MMDA ng kopya ng CCTV sa EDSA Busway. Matter of minutes na ibigay po yung CCTV footage. So wala naman po kaming pinagtatakpan. Nilinaw naman ng MMDA na hindi na sila may jurisdiksyon sa EDSA Busway matapos na mag-take over ang DOTR sa pamamahala doon mula pa noong June 30. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.